Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita sa lungsod ng Roma sa gabi habang sumiklab ang malaking sunog na nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. Samantala, sa isang simpleng apartment, isang 16 anyos na batang lalaki na nagngangalang Manuel Coretti ang naghahanda para lumabas. Bago umalis, naghanda si Manuel ng pagkain at gamot para sa kanyang matandang ama na si Daytona, na may dimensya. Kahit mukhang tarantado si Manuel, mahal pa rin niya ang kanyang ama na nagpalaki sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta si Manuel sa isang nightclub para pumuslit sa isang party at tiktikan ang isang ministrong dumalo sa kaganapan. Nakuha niya ang trabahong ito mula sa isang tiwaling pulis na nagngangalang Vasco na karaniwang nagtatrabaho sa ilang opisyal para sa mataas na sweldo. Sa gitna ng pagmamadali at kasiyahan sa party, nawalan ng focus si Manuel sa kanyang mga tungkulin at umiinom ng mga gamot na ibinibigay sa party. Hindi nagtagal, ang ministro, na nakadamit ng pambabae, ay lumapit kay Manuel at inanyayahan siyang sumayaw. Mabilis na inilabas ni Manuel ang kanyang cellphone para i-record ang kanyang target na abala sa pagsasayaw kasama ang ibang partygoers. Samantala, pinagmamasdan ni Vasco ang mga galaw ni Manuel sa pamamagitan ng surveillance camera. Matapos mag-obserbo ng mahabang panahon, sa wakas ay nakuha ni Vasco ang isang recording ni Manuel kasama ang ministro na sumasayaw sa bar na nagdadamit ng pambabae. Patuloy na nagtatrabaho si Manuel sa pamamagitan ng paghahanap ng higit pang ebidensya tungkol sa ministro sa party. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Manuel ang isang nakatagong kamera ng pulis. Ang pagtuklas na ito ay nagpapanik sa kanya at nag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng gulo dahil na-record siya sa camera. Dahil sa pagkabalisa, umalis si Manuel sa party room para makipag-ugnayan kay Vasco. Nagalit si Manuel kay Vasco dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa camera ng pulis, lalo na't may ginawang masama si Manuel kanina. Sinubukan ni Vasco na pakalmayin si Manuel at nangakong hindi siya malalagay sa gulo, ngunit kung papayag lang siya na ipagpatuloy ang pangangalap ng ebidensya tungkol sa maling gawain ng ministro. Sa oras na iyon, si Manuel ay lalong naiinis, nakaramdam ng manipulasyon, at nagpa siya na tumakas sa kanyang mga tungkulin sa halip na ipagpatuloy ang mapanganib na misyon. Walang pag-aaksaya ng oras, umalis si Manuel sa nightclub sakay ng isang motor, kinuha ang cellphone ni Vasco na ginamit niya sa pag-record ng ministro. Sa kasamaang palad, ang mga tauhan ni Vasco na sina Massimo at Bruno ay nakahanda sa kanilang sasakyan upang tiktikan si Manuel. Nang makita nila si Manuel na tumatakbo palayo ay agad nila itong sinumbong kay Vasco. Mabilis na inutusan ni Vasco ang kanyang dalawang tauhan na hulihin si Manuel bago niya maihayag ang lahat ng kanilang mga sikreto sa iba. Samantala, napagtanto ni Manuel na siya ang pakay ni Vasco kaya't napagdesisyonan niyang huwag nang umuwi para manatiling ligtas ang kanyang ama. Sa halip, pumunta siya sa isang lumang apartment kung saan nakatira ang matandang kaibigan ng kanyang ama na si Paul Newman. Noong panahong iyon, si Paul Newman na isang bulag ay malugod na tinanggap si Manuel. Doon, sinabi ni Manuel kay Paul Newman na may problema siya sa pulis. Sa kasamaang palad, inamin ni Paul Newman na hindi siya makakatulong dahil siya ay isang bulag. Iminungkahi niya na puntahan ni Manuel ang kanyang kaibigan, na kaibigan din ng ama ni Manuel. Walang pag-aaksaya ng oras, pinuntahan ni Manuel ang bahay ng kaibigan ni Paul Newman na si Camelo. Pagdating niya, humingi ng tulong si Manuel kay Camelo para protektahan ang sarili mula sa mga pulis ngunit tumanggi si Camelo na makisali. Sinabi ni Camelo sa kanyang asawa na nagngangalang Sylvia ang mga problema ni Manuel. Nang malaman ni Sylvia na anak ni Daytona si Manuel, nagalit siya. Lumalabas, kinasusuklaman ni Sylvia si Daytona dahil siya ang dahilan ng pagkawala ng kanyang anak at kung bakit napunta si Camelo sa kulungan. Nagtanim pa rin ng galit si Sylvia kay Daytona, kaya sinabihan niya si Manuel na umalis kaagad. Sa kabilang banda, inutusan ni Vasco ang kanyang mga tauhan na subaybayan ang cellphone na dala ni Manuel. Matapos mahanap ang lokasyon ni Manuel na nasa apartment ni Paul Newman, sumugod doon si Vasco. Sa kasamaang palad, hindi agad nakapasok si Vasco sa apartment area dahil may mga surveillance camera sa paligid ng gusali. Doon, kinailangan ni Vasco na i-hack ang camera system para hindi siya matrack bago siya tuluyang makapasok sa apartment ni Paul Newman. Maya-maya, tinanong ni Vasco si Paul Newman kung nasaan si Manuel habang nakaupo sa hapagkainan, ngunit pinili ni Paul Newman na huwag magbigay ng anumang impormasyon kay Vasco. Dahil sa inis kay Paul Newman ay sinaktan siya ni Vasco hanggang sa nalaman niyang bulag si Paul Newman.
Habang hinalugog ni Vasco ang lugar ni Paul Newman para sa karagdagang impormasyon ay biglang nawalan ng kuryente. Noong panahong iyon, sinubukang lumaban ni Paul Newman na humantong sa isang shootout sa pagitan nina Vasco at Paul Newman. Ilang sandali pa ay dumating ang mga tauhan ni Vasco upang tingnan ang kanilang boss na nakahiga at may tama ng bala ng baril. Kasabay nito ay nakita ni Bruno ang cellphone ni Manuel at kinuha ito habang si Massimo ay nagbigay ng paunang lunas kay Vasco. Sa kabilang banda, mukhang wala ring magawa si Paul Newman matapos matamaan ni Vasco. Matapos makatanggap ng paunang lunas, sinubukan ni Vasco na tanungin si Paul Newman na sa wakas ay umamin na siya ay dating miyembro ng mafia, isang kriminal na organisasyon sa Roma na sangkot sa maraming krimen tulad ng pagpatay, pagtutulak ng droga, pagsusugal, at money laundering. Nang malaman ang tungkol sa kriminal na nakaraan ni Paul Newman, nagpa siya si Vasco na tapusin siya. Dahil sa ayaw niyang maging sospek sa pagpatay, mabilis na inalis ni Vasco at ng kanyang mga tauhan ang lahat ng ebidensya bago dumating ang mga pulis upang imbestigahan ang pagkamatay ni Paul Newman. Kinabukasan ay nagulat si Camelo nang makita si Manuel na natutulog sa rooftop ng kanyang bahay magdamag kahit na pinalayas siya ni Sylvia kahapon. Doon ay sinabihan ni Camelo si Manuel na umalis kaagad na ikinatakot ni Manuel. Pagkatapos ay naalala ni Camelo ang kanyang anak na namatay at nagsimula siyang maawa at nagtanong kung ano ang nangyari kay Manuel. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Manuel, napagtanto ni Camelo na pinatay si Paul Newman dahil sa pagtatangkang protektahan si Manuel. Sa pag-aalala sa kaligtasan ni Manuel, pinayagan siya ni Camelo na manatili sa rooftop. Samantala, inutusan ni Vasco na katatapos lang ng operasyon para alisin ang mga bala sa kanyang katawan, ang dalawa niyang tauhan na makipagkita sa kanilang kliyente. Nais ng kliyente na gamitin ang iskandalo mula sa nakaraang partido upang pabagsakin ang ministro. Noong panahong iyon, humiling si Vasco ng ilang araw upang makakuha ng higit pang ebidensya. Matapos makipagkita sa kliyente, napag-usapan at napagkasunduan ni Vasco at ng kanyang mga tauhan na huwag ibigay ang mga recording ng ministro hanggat hindi nila nahuhuli si Manuel na posibleng magsumbong sa kanila sa pulisya. Kinaumagahan ay ginigising ni Camelo si Manuel at sinabihan siyang kunin si Daytona upang pag-usapan ang problema ni Manuel. Sa pag-aalala na mahuli ng pulis, hiniling ni Manuel sa kanyang kaibigan na tulungan siyang sunduin si Daytona, at dalhin siya sa ospital para maging ligtas ang lahat. Hindi nagtagal, sinundo ni Camelo si Daytona mula sa apartment, hindi niya alam na pinagmamasdan sila ni Massimo. Matapos makitang umalis si Daytona, palihim na pinasok ni Massimo ang bahay ni Manuel. Sa ospital, kinausap ni Camelo si Daytona, na isang matandang kaibigan at dating miyembro ng mafia. Doon, mabilis na ipinaliwanag ni Camelo ang nangyari kay Manuel, ngunit si Daytona, dahil sa kanyang dimensya, ay hindi tumugon ng maayos. Gayunpaman, naalala ni Daytona ang mga detalye ng insidente kung saan pinatay ang anak ni Camelo at kung paano napunta si Camelo sa bilangguan. Nang marinig ito, nagpa siya si Camelo na iwan si Daytona. Di nagtagal, habang papaalis na si Daytona sa ospital, pinigilan siya ni Camelo upang ipahayag ang kanyang galit. Sa kasamaang palad, hindi mailabas ni Camelo ang kanyang pagkabigo at pinili na lang nasaktan ang sarili. Pagkatapos kumalma, iniwan niya si Daytona mag-isa. Nang pumunta si Camelo sa rooftop para salubungin si Manuel, nalaman niyang umalis na si Manuel. Sinabi ni Camelo sa kanyang asawa ang tungkol sa pagtulong kay Manuel na ikinadismaya ni Sylvia dahil tinulungan ng kanyang asawa ang pamilya ng taong naging sanhi ng pagkamatay ng kanilang anak. Sa bahay ni Manuel, si Vasco at ang kanyang mga tauhan ay naghahati-hati ng mga gawain. Naghahanap ng impormasyon si Massimo sa computer habang hinalugog ni Vasco ang bahay. Doon, nalaman ni Vasco na 3 miyembro na lamang ng mafia ang nabubuhay sa kanilang lungsod, at ito ay sina Daytona, Paul Newman, at Camelo. Sa impormasyong ito, nagmamadaling bumalik si Vasco sa kotse kung saan naghihintay si Bruno. Nagpa siya silang puntiryahin ang 2 pang miyembro ng mafia para hanapin si Manuel. Habang nasa daan, nakita nila si Daytona na tumatawid sa kalsada. Sinubukan siyang hulihin ni Vasco, ngunit nawala si Daytona sa likod ng isang van at biglang sumulpot sa backseat ng kotse, at tinutukan ng kutsilyo ang leeg ni Vasco. Noong panahong iyon, nagbanta si Daytona na papatayin si Vasco at ang kanyang mga tauhan kung patuloy nilang hahabulin si Manuel. Pagkatapos ay inutusan niya si Bruno na ibaba siya sa harap ng istasyon ng pulisya para hindi siya atakehin ni Vasco.
Matapos ang pananakot kay Vasco at sa kanyang mga tauhan, tinawagan ni Daytone si Manuel para puntahan siya. Nang dumating si Manuel, sinabihan siya ni Daytone na umalis ng bahay. Nagulat si Manuel nang makita ang kanyang matatag na ugali tulad noong siya ay nasa mafia pa. Sa kabila nito, masaya si Manuel nang makitang tila gumaling na si Daytone mula sa kanyang dimensya. Bumalik si Manuel sa kanyang apartment kung saan ipinaalam sa kanya ng isang residente na may nakitang kahina-hinalang lalaki sa paligid. Nag-aalala, nagmamadaling umuwi si Manuel at nakita niyang naka-unlock ang pinto kahit na laging nilock ito ni Daytona. Hindi nagtagal, bumalik si Manuel sa bahay ni Camelo para sabihin sa kanya ang posibilidad na may mga pulis na pumunta sa kanyang lugar. Dahil alam ni Camelo na nanganganib ang kaligtasan ni Manuel, hiniling niya kay Manuel na iwan ang kanyang motor para hindi siya masubaybayan ng mga pulis at iminungkahi niya na dapat lalabas si Manuel sa bayan. Maya-maya, dinala ni Camelo si Manuel sa istasyon ng tren. Habang nasa daan, tinanong niya kung paano nagkaroon ng gulo si Manuel sa mga pulis. Nang marinig iyon, nagbiro si Manuel tungkol dito, na ikinainis ni Camelo at nagudyok sa kanyang karamdaman, na napilitang huminto. Nang makita ang kalagayan ni Camelo, nakonsensya si Manuel at ipinaliwanag niya na nasangkot siya sa isang mayaman para sa pera, ngunit nahuli siya ni Vasco. Upang maiwasan ang parusa, kinailangan ni Manuel na sumunod sa mga utos ni Vasco hanggang sa nagpasya siyang tumakas. Matapos marinig ito, sinabihan ni Camelo si Manuel na umalis kaagad sa lungsod upang maiwasan si Vasco. Samantala, pinalibutan ni Vasco at ng kanyang mga tauhan ang apartment ni Manuel at nakita nila si Daytona, na kanilang dinukot at dinala sa isang walang laman na gusali. Doon, pinahirapan ni Vasco si Daytona at nagtatanong tungkol kay Manuel, ngunit si Daytona, dahil sa kanyang dimensya, ay hindi makasagot. Di nagtagal, ipinakita ni Vasco ang isang larawan ni Manuel kasama ang isang lalaki upang makapagbigay ng alaala kay Daytona, ngunit hindi ito gumagana. Dahil sa pagkabigo, nagpasya siyang barilin at patayin si Daytona. Sa kabilang banda, masama ang loob ni Massimo nang makita niyang pumatay na naman si Vasco dahil ayaw niyang madamay sa mga krimen ni Vasco. Ngunit doon, tiniyak ni Vasco kay Massimo na hindi ito malalaman ng pulisya kung mabilis nilang alisin ang katawan ni Daytona. Walang ibang pagpipilian, si Massimo ay sumunod sa utos ni Vasco. Matapos makipagkita sa kliyente ni Vasco at maihatid ang mga ipinangako na dokumento, itinago ni Massimo ang katawan ni Daytona sa trunk ng kotse kasama ang lahat ng ebidensya at dinala ang kotse sa isang junkyard upang sirain. Habang papunta sa istasyon ng tren, na-stuck sa traffic sina Camelo at Manuel. Doon, sinabi ni Camelo kay Manuel kung bakit niya kinasusuklaman si Daytona. Ipinaliwanag niya na pinagbintangan siya ni Daytona sa isang malaking pagnanakaw, na naging sanhi ng pagkakulong ni Camelo. Habang nasa kulungan si Camelo, nagkasakit at namatay ang kanyang anak dahil walang pera para sa pagpapagamot. Nang matapos ang kanyang kwento, hiniling ni Camelo kay Manuel na magpatuloy sa paglalakad sa istasyon ng tren dahil mabagal pa rin ang daloy ng sasakyan. Binigyan pa niya ng pera si Manuel para tulungan siyang magsimula ng bagong buhay sa ibang lungsod. Samantala, pumunta sina Vasco at Bruno sa bahay ni Camelo para tanungin si Sylvia at maghanap ng mga pahiwatig tungkol kay Manuel. Dahil wala silang mahanap na impormasyon, nagpasya silang umalis. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Camelo, pinagalitan siya ni Sylvia dahil na-late siya. Paliwanag ni Camelo, dinala niya si Manuel sa istasyon. Nainis si Sylvia dahil tinutulungan pa rin niya si Manuel na naging dahilan ng pagpunta ng dalawang tiwaling pulis sa kanilang bahay. Nang marinig ito, biglang hiniling ni Camelo na tumahimik si Sylvia habang tinitingnan niya ang anumang listenang device na maaaring inilagay ng pulis. Gaya ng inaasahan niya, may listenang device sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ay sinabihan ni Camelo si Sylvia na mag-impake at umalis ng mabilis upang maiwasan ang mga pulis na maaaring bumalik. Habang papunta sa hotel kasama si Sylvia, biglang nag-alala si Camelo sa kaligtasan ni Manuel. Ibinaba niya ang kanyang asawa sa hotel at sumugod sa istasyon. Pagdating niya, inihanda ni Camelo ang kanyang sandata para labanan ang mga pulis na maaaring nakahanap kay Manuel. Gaya ng inaasahan, nagawang hanapin ni Vasco at Bruno si Manuel sa istasyon gamit ang monitoring room ng istasyon. Kasabay nito, ang lahat ng mga tren na papaalis sa lungsod ay hindi umaandar dahil sa sunog, kaya kinailangan ni Manuel na maghanap ng alternatibong tren upang umalis sa Roma.
Habang naghahanap ay nakita ni Camelo si Vasco na hinahanap si Manuel sa karamihan. Nagalit si Camelo dahil alam niyang pinatay ni Vasco sina Daytona at Paul Newman. Determinado na makaganti sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan, nagpasya si Camelo na maghihiganti kay Vasco. Samantala, natagpuan ni Bruno si Manuel at naghahanda na siyang bumaril. Sa mga oras na iyon, nakita ito ni Camelo at agad na binaril si Bruno at siya ay bumagsak. Binaril din niya si Vasco na malubhang nasugatan. Gayunpaman, si Camelo ay binaril din ng mga tiwaling pulis at namatay. Nang makita ang laban, mabilis na tumakbo si Manuel sa isa pang plataporma upang tumakas mula kay Vasco na sinusubukan pa rin siyang mahuli sa kabila ng malubhang pinsala. Sa panahon ng paghabol, namatay si Vasco dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpasya si Manuel na bumalik sa lungsod at iulat ang lahat sa pulisya, kahit na maaaring siya ay arestuhin para sa kanyang sariling mga ilegal na aksyon. Pagkatapos ng papasok na siya sa silid ng interogasyon, nakita niya ang isang balita tungkol sa ministro. Napanatili ng ministro ang kanyang posisyon dahil hindi sapat ang katibayan ng video ng kanyang iskandalo upang patunayan ang kanyang pagkakasangkot. Nakita rin ni Manuel ang anak ni Vasco at ibinigay sa kanya ang kanyang headphone bago siya dalhin sa kulungan. Sa pagtatapos ng pelikula, ipinakita sa mga awtoridad na inilikas ang mga katawan ni Paul Newman at Camelo habang ang katawan ni Daytona ay nawasak sa isang kotse sa junkyard. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.